I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end. Praise the Lord. Blessed evening po sa ating lahat. Kung malinaw po yung audio ko, pwede po bang pa-heart react po? Kung okay po yung aking audio, kung malinaw po yung aking dating. Ayan, praise God. Sige po, tayo po ay magsisimula na. No? Blessed evening and welcome to Bible Study Bites Online, where we dive into God's Word, grow in faith, and build a strong community in Christ. Nawa po, saan man tayo naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa mga kapatid po natin na nasa ibang bansa, may we feel the presence of the Lord saan man nga tayo naroroon. And if you can po, kung kaya nyo lang naman, feel free to open your camera para makita rin po namin yung kapugian at kagandahan ng nating magkakapatid sa Panginoon. And also prepare your notebook and ballpen para nadja-jot down po natin yung mga personal revelation and teachings ni Lord sa atin para mamaya sa takeaway segment natin, meron tayong ma-share na personal na teachings ng Panginoon sa atin. And also utilize our Zoom chat box as well as your screen for a much better Bible Study Bites online experience. And also sa mga newcomers po, sa mga new attendees po natin, welcome po sa ating gawain. Samahan niyo po kami mula simula hanggang matapos po ang gawain po natin sa gabi po na ito. Ready na po ba kayo? Pwede po bang pa-utilize ng ating chat box? Paki-comment. I'm excited. Ayun, thank you Kuya Maku from Japan. Ate Jenny, I am excited. Yan, praise God. Si Ses, si Ate Bena, yan. Wow, si Afi. Nasa Singapore ka din ba? Yan, praise God. Salamat sa Panginoon. So I believe naman everyone is excited. So simulan na natin yung gawain ng Panginoon sa gabing ito. Yung anchor text natin for tonight ay matatagpuan sa Gospel of John sa chapter 15 verses 1 through 5 ng book of John. So utilize po ninyo ang inyong mga screen at sabayan niyo po ako sa pagbabasa kahit po kayo ay naka-mute yung inyong microphone. So sabi dito, John chapter 15 verses 1 through 5. Then Jesus said, I am the true vine, and my Father takes care of the vineyard. He removes every one of my branches that doesn't produce fruit. He also prunes every branch that does produce fruit to make it produce more fruit. You are already clean because of what I have told you. Live in me, and I will live in you. A branch cannot produce any fruit by itself. It has to stay attached to the vine. In the same way, you cannot produce fruit unless you live in me. Sabi ng Panginoong Yesus, I am the vine. You are the branches. Those who live in me while I live in them will produce a lot of fruit, but you can't produce anything without me. Yan ang ating anchor text, Gospel of John chapter 15 verses 1 through 5. Ang Panginoong Jesus mismo yung nagsasalita po sa passage na ito, sa text na ito, sa pangyayaring ito. And He is talking to His 12 disciples doon sa upper room na tinatawag. At hindi siya dito nakikipag-usap sa mixed crowd. 'Di ba may mga pagkakataon pag tayo nagbasa ng gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, malimit natin, madalas nating mababasa na ang Panginoong Jesus kapag siya nagpi-preach, kadalasang audience niya ay mixed crowd. When we say mixed crowd, iba't ibang tao, iba't ibang listeners, iba't ibang audience yung nandun. May mga Hudyo, may mga relihiyosong Hudyo, mga leaders, Pharisees, Sadducees, minsan may mga hentil din, at kasama din yung mga tunay na followers ng Panginoong Jesus. Pero sa pangyayaring ito, ang kausap lang ng Panginoong Yesus ay ang kanyang 12
disciples. So hindi mixed crowd. Ang kausap niya dito ay mga tunay na committed believers and followers of Him, of the Lord Jesus Christ. Even Judas, wala siya sa pangyayaring ito. Dahil if we are going to read the book of John, binabanggit sa John chapter 13, kasi itong passage natin, di ba, John chapter 15. Sa John chapter 13, mababasa natin doon na nag-exit si Judas to do his agenda. Yung gagawin niyang pagkakanulo sa Panginoong Jesus. Sabi sa John chapter 13, verse 30, hindi ko na nalagay dito, Judas took the piece of bread and immediately went outside. It was night. So yun yung widely accepted teaching na hindi kasama si Judas when Jesus Christ nung binanggit ito ni Jesus Christ, yung patungkol sa pagiging vine niya at yung mga alagad bilang branches or bilang sanga. So sa passage na ito, sa pangyayaring ito sa John chapter 15, inihahalin tulad ng Panginoong Yesus ang mga tunay na mananampalataya, yung mga committed believers and followers of the Lord Jesus Christ, saan nga ulit? Sa sanga, sa vine na tinatawag. At tayo bilang mga tunay na mananampalataya, believers ng Panginoong Jesus. Not just believers, but follower of His Word, follower of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, kasama tayo sa tinutukoy na mga branches. Tayo ay mga sanga ng tunay na puno na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. We are the branches at ang Panginoong Hesus ang ating pinakapuno. That's why He said He is the true vine. Ano ba yung meaning ng sinasabing true vine? Ano bang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito? That means, sinasabi ng Panginoong Hesus, He is the real source of life, real source of growth, and real source of fruitfulness. Which means, kung tayo po, mga kapatid, bilang sanga, bilang branches, hindi nananatiling connected sa pinakapuno sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo attached sa tunay na puno, mawawalan tayo ng buhay, hindi tayo lalago, at hindi tayo mamumunga. Yan yung ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus sa John chapter 15. That's why it is very important na tayo ay laging connected sa ating Panginoong Jesus. And that will be our title sa message natin tonight. Pwede bang samahan niyo akong manalangin? Let's close our eyes, bow down our heads para ipag-pray yung gawain natin sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat muli po meron na naman po tayong gawain, Panginoon. Meron po kaming divine appointment sa Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Napakapalad namin para kami katagpuin ng Hari ng mga Hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya naman hindi po namin sasayangin itong privilege na ito, itong pagkakataon na ito. Nanamnamin po namin ito, Panginoon, tatanggapin anumang dala o kaparaanan kung paano gagamitin ang iyong mga salita tonight. Magiging gaya po kami ng sponge na absorbent sa lahat ng benefits na nanggagaling po sa Word of God. Maalis anumang mga I know it already attitude sa buhay po ng bawat isa sa amin, Panginoon. Samahan mo po kami saan man kami naroroon, Luzon, Visayas, Mindanao, maranasan po namin ang yakap mo, maranasan po namin ang pagbisita mo, maranasan po namin ang presensya mo. Panginoon, ang aming mga devices, internet connections, lahat ng ito ay maging smooth, walang anumang interruption, walang anumang aberya, hindi makakapanaig anumang gawa ng kaaway, kundi ang wine-welcome lang namin ng malaya sa kabuuan po ng ating gawain ay ang pagkilos ng banal na spirito. Maraming pong salamat. We give you all the glory, the highest praise, and the reverence that you deserve. In Jesus' mighty name, and all say, Amen. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Pwede bang minsan pa pa-heart react para makita ko na talagang we are really excited sa gawain po natin tonight. Praise the Lord. Ayan, so yung title natin ulit tonight ay Connected. Again,
Why is it important na tayo ay connected sa ating Panginoong Jesus? Bakit nga ba ulit napaka-importante, napaka-vital, napaka-crucial na tayo ay laging konektado, laging nakakabit, laging nakakapit ng mahigpit sa ating Panginoong Jesus. Isa-isahin natin, tatlo lang naman yung ibibigay ko na nabanggit ko na rin kanina sa ating introduction. Una, it is important na tayo ay connected lagi sa true source, sa true vine, sa ating Panginoong Yesus. Kasi, binanggit ko kanina, siya ang source ng buhay. Jesus said in John chapter 14, verse 6, sabi dito, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me, saith the Lord Jesus Christ. Siya yung nagpakilala mismo ng kanyang sarili. Ako ang daan, ako ang katotohanan, at yung naka-highlight dyan, na naka-bold na words, siya ang buhay. Ibig sabihin, kung tayo bilang mga sanga, hindi tayo mananatili sa Lord na siyang source ng life, na siyang source ng buhay, magiging mga zombie ang bawat isa sa atin. Buhay sa natural, pero dahil hiwalay sa Lord, patay sa kalagayang spiritual. At maraming tao ganyan po ang kalagayan sa mundong ito. They are spiritually dead. Yes, tumitibok ang puso, dumadaloy ang dugo, nakakapagtrabaho, nakakapag-aral, nakakapagsalita, nakalalakad, pero patay sa kalagayang spiritual. Mga spiritual zombie. Why? Dahil hiwalay sa true source of life. Pag hiwalay ka sa Lord, 'di ba? Aminin natin, parang walang kaganda-ganda ang buhay. Sa mga dating hindi pa mananampalataya, bago tayo naging mananampalataya, anong klaseng buhay meron tayo? 'Di ba kung babalikan natin, parang napaka alam mo, to use the word, napakasaklap ng ating pamumuhay noon. Walang kaganda-ganda. Mukhang maganda sa standard ng sanglibutan, sa standard ng mga sinners, makasalanan. Pero nung tayo nakakilala sa Panginoon, na-introduce tayo sa Word of God, tinanggap natin si Jesus Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, doon natin nakita na hindi pala maganda yung dati nating buhay. Ang tunay na ganda ng buhay pala is kapag nakilala mo na ang Panginoong Jesus. Nakakala natin dati kapag tayo nagliliwaliw, gumagawa ng mga bagay na gusto ng ating laman, parang ang colorful ng life natin. Pero spiritually, puro kadiliman pala yung kulay ng buhay natin, at nagkaroon lang ng kulay, nagkaroon lang ng ganda yung buhay natin when we accepted the Lord Jesus Christ sa buhay natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. 'Di ba? Pag hiwalay ka sa Lord, hindi ka na nakakapag-devotion, hindi ka na nakakapagbasa ng Bible, wala ka ng prayer life, parang walang gana. Parang walang kabuhay-buhay. Parang wala tayong drive na ipagpatuloy yung buhay. Iba yung sigla eh. Kapag alam mo na talagang nagde-devotion ka, may prayer life ka, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, sa kalagayang spiritual, alam mo na talagang connected ka kay Lord. Iba yung sigla. Alam natin yan, mga kapatid, dahil I believe minsan sa buhay natin, lahat tayo nakaranas na medyo lumamlam yung ating pananampalataya, nanlamig, at alam natin yung nagiging epekto niyan sa ating buhay, hindi maganda, nakakawalang gana. Kasi hindi na tayo connected doon sa totoong pinanggagalingan ng totoong buhay. Hindi na dumadaloy sa atin yung spiritual nutrients na dapat dumadaloy sa atin kung connected sana tayo sa Kanya. Naalala ko dati when I was in the full-time ministry, doon sa tinitirhan naming church, merong puno ng atis. So yung puno ng atis medyo malapit sa gate ng church. Dahil sa sobrang kapal na nung sanga, sobrang kapal na nung dahon, humaharang na, lumalaylay na yung sanga sa daanan ng tao. Pero talagang mabunga yung puno ng atis, sunod-sunod yung pamumunga niya, walang tigil. Pero dahil nga nakakagambala, nakakaabala na yung mga sanga, mga dahon, so kailangan naming pagpuputulin, kailangan naming tagpasin yung mga sanga na talagang humaharang na. So tinagpas namin yung mga sanga nung atis, and then inilagay muna namin sa isang tabi. Alam niyo, wala pang ilang oras, dahil mainit yung lagay ng panahon nung time na yon.
Wala pang 24 hours, wala pang 10 hours, kitang-kita ko na yung naging resulta nung pagkaka pagkakahiwalay nung sanga doon sa pinakapuno niya na atis. Nakita ko agad ang bilis na tuyo, ang bilis na matay nung sanga. So nung nakita ko yun, na-remind ako noon, sabi ko ganito yung kalagayan ng nating mga Christian. Kapag talagang nahiwalay tayo doon sa pinakapuno na kung saan doon dumadaloy yung mga nutrients na dapat dumadaloy doon sa sanga. And sabi sa pag-aaral, within 1 to 3 days lang na mahiwalay ang sanga sa kanyang pinakapuno, talagang madadry na si branches, yung mga sanga, at yung mga dahon nito talagang magiging brittle na, magiging malutong na yung mga dahon. That means dead na, patay na kapag nahiwalay sa pinakapuno yung branch, yung sanga. Ganyan yung nangyayari sa atin kapag nahihiwalay na tayo sa Lord, sa source ng life. Natutuyo tayo. Pati itsura natin affected. Totoo po yan. Kapag alam mong wala ka ng devotion life, wala ka ng prayer life, alam mong parang stress yung itsura mo, mumukha ka biglang ermitanyo, parang nawawala yung glow. Pero kapag alam mong connected ka sa Lord, babad ka sa Word, babad ka sa prayer, sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, talagang attached and firmly connected ka sa Panginoon. 'Di ba mga kapatid, iba yung glow ng ating mga itsura. Sige nga, tingnan mo muna yung sarili mo sa salamin. Ayan. Ayan, 'di ba? Pag talagang nasa Panginoon ka, iba yung glow, iba yung ningning na meron sa mata ng isang Kristiyano na talagang alam niya sa kanyang sarili that he is firmly connected sa source of life. Pero kapag alam mong hiwalay ka na sa Panginoon, tingnan mo, pangit-pangit ng skin mo. O 'di ba sabi ni Kuya Ryan, daig pa ang naggluta, daig mo pa nag-skincare. Ayan. Daig mo pa yung lumaklak ng collagen kapag talagang alam mong babad and firmly connected ka sa Panginoon. Amen. Kaya kung gusto natin ng isang buhay na alam mong dinadaluyan ng mga bagay na nanggagaling sa Lord, remain attached, remain connected. Kung gusto mo na yung mga benefits na ipinagkakaloob, mga pagpapala, blessings that comes from the true vine, dumaloy sa'yo bilang sanga, manatili kang naka-attach sa Panginoon. Manatili kang firmly connected sa Panginoon. Next, ay sabi ni Ate Elaine, ano, hindi ka mukhang pasas. Yes, true yun, di ba? Mukha kang sariwang grapes kapag talagang connected ka sa Lord. Kasi pag mukhang pasas, di ba, dry na dry, ang daming talagang mangungulubot ka. Iba yung stress kapag hiwalay ka sa Panginoon. Nakakatakot na bagay. Ayan. Next, why is it important na tayo ay connected sa ating Panginoong Jesus? So yung una, because He is the true source, real source of life. Ikalawa, because kung hindi tayo connected sa true vine, sa ating Panginoong Jesus na siyang tunay na puno, there is no growth. Walang paglago, walang pag-unlad, walang pagyabong na tinatawag. Kaya ito yung nakakalungkot, napakaraming Christians matatagal nang uma-attend pero hindi nag-grow sa kalagayang espiritual. Why? Because they are not really connected sa source ng real growth sa ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, being present in the church doesn't necessarily mean that you are really connected to the true vine. Because the church is not the vine. Ang true vine ay ang Panginoong Jesus. Nagagamit lang ang church para tayo ay talagang nakakapakinig ng Word of God. Para tayo ay napapractice yung buhay natin bilang isang Kristiyano, nakakapag-worship sa Lord. And magandang tayo po ay nakakadalo sa church kasi yan yung kalooban ng Panginoon. Pero hindi yun natatapos sa pag-attend lang sa church every Sunday. Na ang pagtanggap mo ng word, ang worship mo, ang prayer life mo is limited
only inside the church? No, hindi po ganun mga kapatid ang pagiging connected sa true vine. Dapat sa personal life mo, maintain mo yung mga bagay na na-mention. Pag-worship sa Lord, pakinig ng word, pananalangin sa Panginoon. Hindi lang yan every Sunday kapag nasa loob ka ng church. Ang pagiging connected sa true vine, hindi lang kapag Sunday, kundi araw-araw. Hindi pwedeng connected ka lang sa Lord ng isang araw. Ay, pag Sunday, connected ako sa Lord. Monday to Saturday, connected sa world. Hindi po ganun, mga kapatid. 'Di ba? Ang init pa naman din ng panahon ngayon tapos nagkakaroon pa ng rotational brownout sa iba't ibang lugar dito sa Philippines. Talagang matutuyo ka. The stress, the heated situation of this country sa Senado will drain you. At kapag hindi tayo consistently connected sa Lord, talagang madadry ka. At kapag na-dry ka, hindi ka lalago bilang Christian. Mananatili tayong baby Christians sa kalagayang spiritual. Mananatili tayong tagapakinig lang, attende lang sa church. Pero ang kalooban ng Lord, hindi tayo maging tagapakinig lang ng salita ng Diyos, kundi maging tagaganap ng salita ng Diyos. Yun yung nakakalungkot. Marami na nakatanim sa church na mananampalataya, inabot na ng dekada, pero walang naging growth sa kalagayang spiritual. Why? Kasi nakalamay na yung kalooban nila eh, na basta ako nasa church, okay ako. Pero ang kalooban ng Lord, yes, kalooban niya nasa church ka, pero lagi nating tatandaan, iba pa rin yung ikaw ay talagang firmly connected sa Panginoong Jesus mismo. Kaya kung gusto natin ng growth paglago sa journey natin as Christians bilang mananampalataya ng Panginoon, dapat everyday connected tayo sa ating Panginoong Jesus. 'Di ba? Nakakalungkot, laging maraming Kristiyano, laging connected sa Wi-Fi, laging connected sa internet, pero sa Lord, hindi. Kapag na-disconnect sa Wi-Fi, iinit yung ulo. 'Di ba? Ganan tayo madalas pag nawala bigla yung Wi-Fi, na-disconnect, lalo pag may ginagawa kang importante, nakakainit ng ulo. Pero pag disconnected sa Lord, deadma lang, walang pakialam kahit ilang araw na, ilang buwan na, ilang taon nang disconnected sa Panginoon. Nakakalungkot. Sa Meralco, kapag may disconnection notice, talagang gagawan mo yan ng paraan. Tama po? Kasi ayaw mong maputulan. What if sa kalagayang spiritual nakaka-receive din tayo mga kapatid ng disconnection notice? Gagawan din kaya natin ng paraan kapag tayo naka-receive ng disconnection notice. Pero hindi tayo nakaka-receive ng ganun eh. Pero alam natin sa ating mga sarili, if we are already disconnected or talagang papahiwalay na ng lubusan sa Panginoon, nawa, gawan natin ng paraan. Pag nakikita mong parang ang layo ko na sa Lord parang parang hindi na ako ito hindi ko na makilala yung aking sarili. This is not the the me na naka-encounter sa Lord. Pag nakikita mo na ganyan na yung kalagayan mo, balik lang ulit kapatid sa Panginoon. Connect to the Lord. Hindi naman hard to get ang Lord eh. Isang tawag mo lang ng may pusong talagang nagpapakababa with humility, wholeheartedly, when you call upon the name of the Lord, connected ka na ulit sa Kanya. Why? Dahil mahal ka niya. Dahil mahal tayo ng Panginoon. Amen. Tayong mga tao, kapag tayo sinusuyo, tigas natin eh. 'Di ba? Minsan pinapahirapan pa muna natin yung sumusuyo sa atin. Pero pag tayo nagkasala, tumalikod sa Panginoon, pero bumalik tayo sa Kanya, ang Lord hindi para mag-inarte na, ayoko.
Tagal mo ko iniwanan, tapos babalik-balik ka ngayon, kakatok-katok ka ngayon sa ano, kakatok-katok ka ngayon sa akin, tatawag-tawag ka sa akin kasi may pangangailangan ka, kasi may pinagdadaanan kang problema. Hindi po ganun ang Lord. And praise God, malayong malayo ang karakter ng Diyos sa karakter nating mga tao. Matagal man tayong nahiwalay sa Panginoon, matagal man tayong na-disconnect sa Lord, pag tayo lumapit sa Kanya na may pusong pagsisisi, with a humble heart, yakap ang isasalubong sa atin ng Panginoon. Ang pagiging Christian hindi natatapos sa pagtanggap lang sa Lord. Huwag nating isipin na tumanggap na ako sa Lord. Okay na yon. I am saved. Ang pagiging Kristiyano po hindi natatapos sa pagtanggap sa Lord. Same with ano, madalas ko itong ginagamit na analogy when I'm sharing the plan of salvation. Kapag ang mag-asawa humarap sa altar at nag-I do sila sa isa't isa, doon na ba natatapos yung kanilang relationship? Hindi, 'di ba? Doon pa lang nag-start yung kanilang relasyon bilang tunay na mag-asawa. Ganon din sa Panginoon. When we accepted the Lord Jesus Christ bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, pumasok tayo dun sa relationship natin sa Panginoon. At dun pa lang magsisimula yung journey talaga natin, yung walk natin with our Savior, with the Lord Jesus Christ, with the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya hindi natatapos yung pagiging Christian sa pagtanggap lang natin sa ating Panginoong Hesus. Gusto ng Lord na tayo din ay kinakikitaan ng growth, ng paglaki, ng pagyabong, hindi po pagyabang ha, pagyabong, ng paglago. Hindi kalooban ng Lord na manatili tayong baby sa kalagayang spiritual. Ang baby cute kapag nandun siya sa edad na pang baby talaga. Pero tapos talagang may patience pa ang magulang na magpalit ng diaper, magpadede, magigising sa gabi, kasi may mga babies na nocturnal. Pero kapag isang dekada na, dalawang dekada na, ganun pa rin yung ginagawa mo dun sa baby, dekada na yun ha, papalit ka pa rin ng diaper, nagpapadede ka pa rin, ang mahal-mahal pa naman ng gatas at diaper sa panahong kasalukuyan. Hindi na siya cute. Ma Alam mong there is something wrong. Kasi yung baby, di ba, taon lang. Isang taon, tapos magiging toddler na. Cute yung baby sa umpisa. Pero pag matagal ng taon yung lumilipas at baby pa rin siya, there is something wrong. There is an abnormality. Ganon din po sa kalagayan natin bilang Kristiyano. Kapag ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, pero baby ka pa rin sa kalagayang spiritual, there is something wrong. May abnormality ka, kapatid. Baka may kailangan kang gawin, may kulang sa iyo kung bakit walang growth na nakakapangyari. Yung ang tagal mo ng Christian, dekada ka ng Christian, matampuhin ka pa, tampururot ka pa din. Ang tagal mo ng Christian, hindi ka pa makapagsolo sa church. Kapag hindi a-attend ang kaibigan mo, hindi ka rin a-attend. Ano to, cutting classes? A-attend ka ba? Papasok ka ba sa school? Pag di ka papasok, di na rin ako papasok. A-attend ka ba sa church? Pag di ka attend, hindi na rin ako a-attend. Hindi po ganon ang kalagayan ng isang Kristiyanong nagmamature sa kalagayang spiritual. Amen. Baka hindi ka pa totoong connected sa source ng growth kapag ganito yung kalagayan mo. There is growth kapag connected tayo sa Lord. Next, why is it important na tayo ay connected sa ating Panginoong Jesus? So yung una, because He is the real source of life. Pangalawa, He is the real source of growth. Pangatlo, kung bakit importante na tayo ay connected sa ating Panginoong Jesus, because kung hindi tayo connected sa true vine, sa ating Panginoong Jesus, there is no fruitfulness. Walang pagbubunga na makakapangyari. Magiging ano lang tayo, branches or sanga na hindi naman namumunga. Bilang isang tunay na mananampalataya ng Panginoong Yesus, bilang isang tunay na Kristiyano, kung ihahalin tulad tayo sa puno, tayo dapat ay isang fruit-bearing tree. Puno na namumunga.
Sige nga, mga kapatid, gisingin ko muna kayo, no? Pwede bang i-chat ninyo sa chat box? Ano ba yung mga puno na namumunga na favorite ninyo? Favorite mong puno na namumunga? Siyempre, mangga, no? Ayan. Mangga, 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 mangga. Very makabayan, ano? Puro mangga. Hala, talagang, siguro nag-copy-paste na lang to mga to. Ayo, may naiba. May nag-avocado. Mayaman sa potassium. Yung aratilis. Sabi, pag nangunguha ka daw ng aratilis, huwag mo naman daw lahatin. Tirahan mo naman daw ang ibon. Ayan. Durian. Ay, lola pala ni Sister Lovely, no? Ayan. Praise God, mangga. O in English ni Deb, maiba, mango. So, yun, ano, rambutan. Sa sarap naman ng mga pinagsasabi niyo mga prutas, ano. So, ayan, langka. Huwag ka lang mahuhulugan, ano. So, ayun, bilang isang tunay na Kristiyano, kung ihahalin tulad tayo sa puno, thank you mga kapatid dahil sa mga sinagot nyo. Tayo dapat ay isang fruit-bearing tree, puno na namumunga. Yung sanga natin dapat hindi lang puro dahon, hindi lang puro sanga. Kumbaga, hindi lang puro testimonies, which is good, ang pagkakaroon ng maraming testimonies. Pero ang sad naman na ang dami mong sinishare na testimony, pero wala ka namang nakikitang bunga. Ang dami-dami mong dahon pero wala ka namang bunga. Ang dami-dami mong testimonies, ang dami-dami mong kwento patungkol sa buhay mo bilang Kristiyano pero wala namang nakikitang bunga. Sabi sa Psalms chapter 1 verse 3, sulat ito ni Haring David, no? He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Sabi dito ni Haring David, yung pinaka-context nito sa Psalms chapter 1 verse 1 and 2, sabi doon, mapalad yung mga tao na hindi lumalakad sa sa mga payo, advice, counsel ng masama, ni hindi na uupo sa upuan ng manlilibak, et cetera, et cetera. Ibig sabihin, hindi nakikipag-compromise sa mga bagay ng sanglibutan. Sabi sa verse 2, His delight is in the law of the Lord. Sabi doon, ang isang tunay na mapalad na tao, ang kagalakan ng puso niya is nasa kautusan, nasa word of God, nasa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang isang tunay na taong mapalad, pinakamasaya sa lahat, laging connected sa word of God at laging connected sa Lord. Kasi pag connected ka sa word of God, talagang kasunod niyan, connected ka sa Lord. Why? Sabi sa salita ng Diyos, ang salita at ang Diyos ay iisa. At kapag connected ka sa Word, connected ka sa Lord, inihalin tulad tayo sa isang puno na nakatanim daw sa siping ng mga tubig, malapit sa tubigan, na talagang dun siya hydrated lagi itong punong ito that yields its fruit in its season. Sabi dito, namumunga itong puno na ito kapag laging connected sa Word, connected sa Lord. Sabi diyan, and its leaf does not wither, yung mga dahon hindi nalalanta. Pero sa Psalms chapter 1 verse 3, hindi natin mababasa dito na dahon lang yung binabanggit. Merong nakalagay dito, namumunga in its season. Namumunga sa kanyang kapanahunan. That means hindi kalooban ng Lord. Ang dami-dami mong testimonies, pero nasaan yung bunga ng mga testimonies na sinasabi mo? Huwag kang papayag na puro dahon ka lang. Dapat bilang sanga na totoong connected sa Panginoon, dapat may bunga ka din. Dapat hindi lang tayo puro dahon, dapat tayo ay namumunga. Ano ba yung bunga natin bilang Kristiyano? Isa sa bunga ng Kristiyano is yung mga nawi-win na souls for Christ. Yung mga napapatanggap natin sa Lord, mga napapatanggap mo sa Panginoong Jesus. Mga nai-invite mo sa church, nai-invite mo sa Bible Study Bites online. Yan yung mga bunga na meron ka lalo kung sila ay nakakapanatili. Amen.
bunga ng prayer mo. Yan yung mga bunga na meron tayo bilang Kristiyano. Also, yung binabanggit sa Galatians chapter 5 verses 22 through 23. Ito ay sulat ni Apostle Paul sa mga Christian sa Galatia. Sabi dito sa chapter 5 verses 22 through 23 ng Galatians, but the fruit of the Spirit, may binabanggit dito bunga ng Espiritu. Fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Bilang mananampalataya ng Panginoong Yesus, bilang Kristiyano, dapat kinakikitaan tayo ng mga bungang ito. Unang-una dyan, pinaka-foundation ng lahat, pag-ibig, love, pagmamahal. Sasabihin mo na Kristiyanong mabunga ka, dami-dami mong testimony, pero hindi mo kayang mahalin yung mga kasama mo. Unang-una sa loob ng church. Irritated ka pag nakikita mo si brother. Irritated ka pag nakikita mo si sister. Ayan. Paano natin masasabi na mayroong tunay na pagmamahal sa ating mga puso? Sasabihin mo, tsaka na lang ako a-attend pag absent si sister. Tsaka na lang ako a-attend pag absent si brother para hindi mag-cruise ang aming mga landas. Nagagamit natin yung word, may krus pa sa landas. Hindi ba dapat yung krus mag-remind sa'yo about the love of the Lord Jesus Christ? Nakukuha niyo po mga kapatid, hirap kang mahalin yung kapatid, pero yung kapatid na hirap kang mahalin, love yun ni Lord, mahal yun ng Panginoon, tapos ikaw hindi mo siya magawang mahalin. Ang taas naman ng standard mo sa pag-ibig. Tinalo mo pa si Lord pagdating sa standard sa pag-ibig. Kasi si Lord, yung taong kinaayawan mo, alam niya lahat ng baho nun eh. Alam niya lahat ng kapangitan nun eh. Sa pag-uugali, kabulukan ng behavior, pero love ni Lord yun. Ikaw ang alam mo lang sa kanya, kaya ayaw mo sa kanya, is yung kung ano lang yung kinaayawan mo sa kanya. Pero wag lang siya yung tingnan mo. Tayo din yung sarili din natin. Si Lord, alam niya lahat ng kabulukan natin. Alam niya lahat ng kabahuan natin. Alam niya lahat ng pangit sa bawat isa sa atin, pero love tayo ni Lord. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. At yun yung gusto ng Lord na makitang bunga sa bawat isa sa atin. Joy, kagalakan. Hindi yung tamad na tamad ka sa ginagawa mong pagsaserve sa Lord. Ano ba yan? Tagal-tagal mag-preach ni brother rin. Haba-haba kapag siya nagpi-preach. Nasan yung joy? Di ba? Sa trabaho. Pag sa trabaho, laging nakamangot, laging puro reklamo, reklamo sa management, reklamo sa mga tasks na ibinibigay. Nakalimutan mo na ba na pinag-pray mo yan? Bago ka nagre-reklamo dyan, pinagpe-pray mo yan nung una. O binigay ni Lord sa'yo ngayon. Tapos ang maririnig sa'yo, puro reklamo. Nasaan yung joy? Nasaan yung kagalakan sa mga bagay na ibinigay sa'yo ng Panginoon? Peace, kapayapaan, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, pagpipigil sa sarili. Dapat yan yung mga bunga ng isang Kristiyano. Hindi yung Kristiyano ka, konting kibot lang, post sa social media, post sa notes. Nakukuha niyo yung ibig kong sabihin, nasan yung self-control? Dapat makita yung bungang yon sa atin. Bilang isang Kristiyano, dapat hindi na yan nakikita sa social media natin. Yung mga sama ng loob natin, talagang intended pa, intentional natin gustong ipabasa dun sa gusto nating patamaan. Minsan, ang gagawin pa natin, ay, hindi ko kasi alam kung mababasa niya to kapag sa Facebook post ko nilagay. Ilalagay ko sa story kasi nakikita dun kung sino yung mga nag-view. 'Di ba? Tatawa kayo, no? Kasi guilty. Possible, marami sa atin guilty sa ganyang bagay. Ipo-post ko tong sama ng loob ko, itong patama ko sa story. Kasi sa story, makikita ko doon sino ang mga nag-view. Walang takas. Tapos kapag nakita mo, lagi kang magche-check, na-view niya na kaya. Pag nakita mo, ay, parang nakakaramdam tayo ng satisfaction pag nakita natin na nag-view na yung taong pinatutungkulan natin doon sa story natin. Ayan. Ang kalooban ng Lord makita sa atin.
itong mga bunga ng Spirit na ito. Yung mga nakasulat niyan sa Galatians chapter 5 verses 22 through 23. So, ilan lang yan sa importance kung bakit tayo ay dapat connected sa ating Panginoong Hesus. Hindi minsanan, hindi seasonal, hindi conditional, hindi situational. Kalooban ng Lord, connected tayo sa Kanya araw-araw. Because He is the source of life, He is the real source of growth, and He is the source of fruitfulness. But minsan, para tayo ay higit na mamunga, may mga bagay rin kailangan tapiasin, tagpasin ang Lord sa atin. May mga bagay na aalisin ng Lord upang higit na lumabas yung potential natin at higit tayong maging fruitful, upang higit tayong magbunga. Things are being removed. Maraming aalisin ng Lord sa atin. Kung gusto natin ng growth, kung gusto nating higit na mamunga sa mabubuting bagay, kung gusto nating higit na mamunga yung blessings ng Lord sa buhay natin, things will be removed in our lives. Tulad ng mga opportunities, may mga i-close na opportunity ang Panginoon sa atin. May mga relationships na mabe-break kasi hindi pala yun talaga yun yung kalooban ng Lord. Comfort zones will be disrupted. And in those moments, minsan mapapatanong tayo, Lord, what is happening? Lord, ano tong mga nangyayari? Ba't parang hindi ko na maintindihan? Hindi ko na maunawaan, Lord. Bakit kailangang alisin mo to sa akin? Lord, ba't ganun? Bakit nasira ba't nag-fail itong relationship na ito? Na pinagpe-pray ko naman, na ipinaglaban ko naman. Lord, what is happening? Minsan mapapatanong tayo ng ganyang mga question sa Panginoon. Jesus answers this clearly in John chapter 15. Yes, God cares a lot about our growth. Talagang concern ang Lord dun sa paglago natin bilang Kristiyano. But He will also allow pruning na tinatawag. Sabi ng lahat, pruning, kahit naka-mute kayo. Sabi dyan sa John chapter 15, no, He also prunes every branch that does produce fruit to make it produce more fruit. May pagtatapyas, may pagtatagpas na ginagawa ang Panginoon. May mga tatagpasin siya sa buhay natin na minsan talagang painful, masakit. Pero part ito ng paglago natin. Kapatid, pruning is not destruction. It is God's preparation. Yung pruning na ginagawa ng Lord sa atin, hindi ito para wasakin tayo. Hindi ito para ingud-ngud tayo. Hindi para ito isungaba tayo. Kundi ito pala ay paghahanda ng Lord sa atin para sa mas malalaki at mas maiinam, mas magagandang bagay. A gardener does not prune a plant because it is useless. Ang isang mabuting hardinero, hindi siya nagpuprune, hindi siya nagtatagpas, hindi siya nagtatapyas doon sa kanyang mga tanim dahil lang useless ito. No. He prunes it because it has potential. Nakikita ng isang mahusay, expert na hardinero na ay may i-grow pa to. Pwede pa tong mas mamunga ng mas hitik pa. That's why I have to prune this part. Kailangan kong tapyasin.
kailangan kong tagpasin tong part na ito. Kasi kapag ginawa ko to, mas magbubunga siya. Mas magiging fruitful pa ang sangang ito. He prunes it because it has potential. He removes what is unnecessary so that what remains can grow stronger. Tatanggalin ko ano yung hindi naman mga kailangan upang yung natira, yung pinakasanga, mas lumago ng mas matibay at mas mabunga. Spiritually, talaga namang pruning can feel like loss. Yung pruning, pagtatapyas na ginagawa ng Panginoon, parang talagang kawalan, loss sa ating buhay. Kasi may nawawala eh. May inaalis eh. And it can come in the form of, gaya na rin nung binanggit ko kanina, it can come in the form of closed doors, mga opportunities na hindi mo na-grab, or mga opportunities na hindi talaga para sa'yo. Removed comforts, na-terminate ka sa trabaho, kinorek yung attitude mo, or even seasons of waiting. And in those moments, it is easy to assume, napakadaling i-assume something is wrong. Nagkamali ba si Lord? Ba't niya to tinanggal sa akin? Nagkamali siguro si Lord ng pagkakagupit. Nagkamali siguro si Lord ng pagkakatapyas, pagkakatagpas. Mga kapatid, nagkakamali ba ang Panginoon? No, hindi nagkakamali ang Diyos. He is always accurate. He is always precise. He is always intentional sa anumang mga bagay na pinuprun, tinatagpas, tinatapyas niya sa ating mga buhay. In God's perspective, pruning is not rejection. It is refinement. Anong ibig sabihin ng refinement? Refinement is the process of improving something. Ulitin ko, refinement is the proseso of improving something by making small changes or the purification of a substance to remove unwanted impurities. Sometimes, what God removes are not even bad things. Minsan, ang inaalis pa nga ng Diyos, hindi naman yung mga bagay na masasama eh. They may be good things that are taking the place of what is best. Ulitin ko, sometimes what God removes are not even bad things. They may be good things that are taking the place of what is best. Naalala ko dati, na i-share ko dito sa Bible Study Bites Online, yung testimony ko when nung sa huli kong office, sa huli kong call center, na i-share ko dito sa inyo, 1 month yung training doon, and hindi ko pa tapos yung 1 month training, I was already promoted bilang language trainer at saka team leader. Hindi ko pa tapos yung training noon na favor ng Panginoon. Then after 2 months, I was already promoted bilang operations manager. So tuloy-tuloy yung pag-accelerate, pag-arangkada nung promotion. Parang ang saya-saya, parang tuwang-tuwa ka. Tinetestify ko dito sa Bible Study Bites Online, sinishare ko sa family kasi achievement yun sa akin. Hindi ko naman naranasan na ma-promote. Doon ko lang siya naranasan. Favor ng Panginoon. Biglang one day, pagpasok ko sa office, bihis na bihis ako, alam kong magtatrabaho ako, pinatawag ako sa conference room. With an attorney pa yun nakabarong yung attorney. Sabi ko, ba't kaya ako pinatawag? Siguro tataasan yung sweldo ko, kakausapin ako. Tapos nagulat ako, meron akong letter, incident report. Ang nakalagay doon sa incident report ay gross negligence. Kapabayaan. Ayan. Meron daw isang account doon sa call center na
possible magsara, nanganganib magsara. At yung account na yun daw, ako daw ang nagmamanage nun, ako daw yung nag-handle. So, pagpasok ko, pinatawag ako sa conference hall, pinauwi ako. Ano yun, 12 midnight yon. Pinauwi ako ganung oras. Hindi na pinahawakan sa akin yung laptop ko. Pinakuha lang sa akin yung mga personal belongings ko sa table ko. Escorted ako ng guard sa loob ng office. Imagine niyo yung parang humiliation na naranasan ko that moment. Binigyan lang ako ng explanation letter, NTE. Then I have to explain my side. Then kailangan ko i-submit sa kanila parang within 10 days, parang ganun. Pero 30 days muna yung suspension na ibinigay sa akin. I explained my side. Talagang in-explain ko doon, hindi ko yan team. Hindi ko mina-manage yung team na yan. 'Di ba? Hindi maayos, hindi sila organized doon. Pero dahil hindi siya nakakatulong sa mental health ko, and 30 days maghihintay ako, wala akong sweldo. I submitted my resignation after 3 days. After ko magpasa ng explanation ko, na alam ko naman na talagang nandun pa yung mga screenshots ko sa explanation na yun. Yan, I submitted my resignation. Tuloy-tuloy yan yung acceleration pag-arangkada ko ng promotion. Biglang lagapak. Yung parang ang taas-taas na biglang bagsak, plakda, mabigat. Pero alam nyo po, nung nangyari yun sa akin, hindi na ako ganung super duper affected. Why? Kasi na-experience ko na rin yung dati sa Muntinlupa. Doon sa isang work na gustong-gusto ko yung work na yon, and I was planning to adapt uh, yung isang matanda na nakilala ko sa Alabang. So, plano kong i-adapt yung matanda na nakilala ko. Lola siya, nagtitinda ng mga candy, tsaka sigarilyo sa daan. Nung nakausap ko yung lolang yon, singit ko lang, no, medyo mahaba-haba, pasensya na kayo. Sabi nung lola na yon, nung nakausap ko siya, hindi ko alam na Christian pala siya. Kasi ang gusto ko, sharean siya ng word of God. Kasi naawa ko, ang tanda-tanda na, kuba. Tapos meron siyang kasamang apo na 7 years old, si John Red. Tapos si Nanay Gloria yung matanda. Ano yan, way back 2015. Tapos yung matanda pala, Christian pala siya. Alam niyo nung sinabi niya yun sa akin, sabi niya, alam mo ba nak, hiyang-hiya ako sa Panginoon sa ginagawa ko. Kasi nagtitinda ako ng sigarilyo. Para ako nagtitinda ng lason sa mga tao kahit alam kong mali. Kaso hindi ko alam kung paano ko bubuhayin tong apo ko. Nakatira lang daw sila sa isang gym sa Pasita. Pinapatira sila dun sa gym, ang kapalit, naglilinis si nanay ng CR. So dun sa work ko, plano ko na ampunin yung maglola. May kinausap na ako na nagtitinda ng balot, sa shop na kumukuha ng supply ng balot. Tapos may kinausap na rin ako ng mga taga-church na merong apartment. So parang bala ko nun, balot na lang ipatinda kay nanay. Maganda yung mga plano ko nun. Tapos biglang one day pagpasok ko sa office, pinatawag ako ng manager for my final evaluation. Tapos nakalagay sa evaluation ko, end of contract. Last day ko na pagpasok ko sa office na yon. Sa Alabang to ha. Doon parang, nung una parang mabigat, pero parang na-excite ako na, Lord, alam ko meron kang gagawin. Kaso nalulungkot ako kasi hindi ko na mapupuntahan sina Nanay Gloria. Tapos positive ako noon mga kapatid. Talagang sabi ko, ay hindi, si Lord may magandang plano. Pero alam niyo, after ilang days, hindi ko naingatan yung faith. Nag-question ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ba't ganun? Ba't ako natanggal sa trabaho? Ah, ba't ako na end of contract? Ba't di ako na regular? Nakita mo, di ba, ang gaganda ng plano ko. I was planning to adopt yung maglola. Tapos biglang ganun. Parang, parang feeling ko ang daya-daya ng Lord nung mga time na yun. Pero alam niyo yung sagot ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, yes, maganda yung plano mo. Pero lagi mong tatandaan, mas maganda yung plano ko para sa'yo. Tsaka para sa kanila. Yun yung sabi sa akin ng Panginoon. So yun yung pinanghawakan ko that
time. Kaya ano nangyari sa akin tong pagkatanggal ko sa huli kong office, hindi na siya mabigat sa akin. Sabi ko, medyo familiar to Lord ah. Parang nakita ko na to dati ah. Kaya yun, because of that, may nakita akong familiar na movement or pagkilos ng Panginoon. But don't get me wrong, ang Lord is always unpredictable sa kanyang movement, sa kanyang pagkilos, sa kanyang paggawa. Pero ako, nahanda na yung puso ko kasi na-experience ko nang matanggal sa trabaho. Kaya isa sa natutunan ko doon, pagdating sa mga blessings na mayroon tayo kahit trabaho pa yan, mahal sa buhay, dapat hindi ganan na ganan yung pagkakakapit mo. Dapat light lang yung kapit mo. Para pag tinapyas yan ng Lord sa'yo, hindi na ganun ka-painful for you. Kaya nung natanggal ako, nag-resign ako dun sa huli kong office, hindi na siya ganun kabigat sa akin. Balikan ko yung sinabi ko kanina, they may be good things that are taking the place of what is best. After ilang days, may nakita akong hiring sa Upwork. Hindi ako qualified dun sa requirements, dun sa qualification. Pero nag-try pa din ako, nag-submit ako ng cover letter, nag-submit ako ng application ko. Sinabi ko dun sa nag-hire, hindi ako marunong nito, hindi ako marunong nito, hindi ako marunong ng mga sinasabi mo dito. But I'm willing to ganyan, 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 ganyan. Ako yung napili nung client na yon. 3 years ko na siyang client and he is an American pastor. Ang boss ko ay pastor. At alam niyo po kung anong trabaho ko? Ministry. I am proofreading Christian books. I am uploading Christian songs. I am publishing Christian books sa Amazon. Nagpo-proofread ako ng podcast na pang Christian. Ministry po ang trabaho ko ngayon. Tapos yung sweldo ko dun sa dati kong office, siguro triple ng sweldo na meron ako ngayon. Sometimes what God removes are not even bad things. They may be good things that are taking the place of what is best. And because God loves us deeply, He will not allow anything to compete with our connection to Him. Pakinggan niyo po yung part na yun mga kapatid. Because God loves us deeply, He will not allow anything to compete with our connection to Him. Minsan may mga inaalis si Lord sa atin kasi nagiging kompetensya na sa pagiging konektado natin sa Kanya. Kaya warning kapatid, baka kakompetensya na ni Lord yung work mo, yung studies mo. Hala ka, baka alisin yan sa'yo ni Lord. Di ko kayo tinatakot ha. Ano lang yun? Friendly reminder, friendly warning. Kaya sa mga panahon na tayo ay tinatagpas ng Panginoon, huwag kang mabahala. May nababawas, pero ang mahalaga connected ka sa true vine na magdadagdag o magpapalit ng anumang natagpas. Diba yung sanga, pag may natagpas, kagaya yung nasa picture, pag may natagpas dyan, hanggat yung sanga connected pa rin sa puno, may tutubo at may tutubo pa rin dyan. May inalis, may pinrun, pero ang Lord meron pa rin idadagdag, meron siyang ipapalit sa anumang mga bagay na tinanggal niya sa buhay natin. Amen. Kaya kung may tagpasin o iprun man ang Lord sa buhay mo, huwag kang bibitaw sa pinakapuno. Bakit? Kumukunik ka lang ba sa puno dahil dun sa tinagpas sa'yo? Kumbaga mananatili ka lang bang nagsaserve sa Lord kapag nandyan yung mga kakilala mo? Magsaserve ka lang ba kay Lord kapag andyan yung crush mo? Magsaserve ka lang ba kay Lord? Kakapit ka lang ba? Connected ka lang ba kay Lord kapag nandyan yung mga kaibigan mo, barkada mo? What if tagpasin sila? Magdi-disconnect ka na rin ba? Or tayo ba yung klase ng mga Christians na, Lord, mananatili po akong connected. Lord, mananatili po akong nakakapit sa'yo. Basta wag mong alisin ito or ito. Or Lord, magsaserve ako.
Basta ganito, basta ganyan. Basta Lord, magseserve ako sa iyo, mananatili ako sa iyo, I will remain connected. Basta ingatan mo lagi ang parents ko, basta ingatan mo lang po ang anak ko, basta pagalingin mo lang po ako. What if hindi mangyari? Paano kung may tinapyas na mahalaga sa iyo? Namatay ang parents, namatay ang anak, hindi gumaling sa sakit at karamdaman. Bibitaw ka na, di-disconnect na tayo. Huwag nawa. Manatili ka not because of the blessings. Manatili tayo because we love the blesser. Kapatid, the gardener's hands are not careless. Yung mga kamay ng expert na gardener natin, God the Father, hindi careless, hindi bara-bara yung kanyang mga kamay. When He prunes, He is not destroying. He is developing. Kagaya ng binanggit ko, He is intentional. He is always accurate. He is precise. He is very intentional sa kung ano mang kailangang i-prune sa buhay natin. Dahil alam niya kung ano yung mga humahadlang para hindi makadaloy yung dapat dumaloy sa atin bilang isang sanga. Kaya naman anumang alisin o ialaw ng Lord na maalis sa buhay natin, kapatid, remain connected to Him, to the King of Kings and the Lord of Lords. Naalala niyo ba yung shinare ko sa inyong kwento ng mag-asawang Spafford, na mag-asawang Horatio and Anna Spafford? Naalala niyo pa ba? Sa mga hindi pa nakakalala, allow me to share this story. Panghuli na to. Si Horatio Spafford at si Anna Spafford ay mag-asawa. They are devout Christians, mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kaso, yung 5 nilang anak, nauna yung 4 years old nilang anak na lalaki, namatay sa sakit, sa scarlet fever, at the tender age of 4 years old. Wala pa mang 1 year na nagluluksa sila, nagkaroon ng malaking Chicago wildfire, nasunog lahat ng ari-arian ni Horatio Spafford. Pero hindi sila nagtampo sa Lord, hindi nag-question, remain connected pa rin sa Panginoon. Dumating ang isang araw, pupunta sila sa crusade ng isang evangelist, si Dwight Moody, kilalang man of God. Pupunta sila sa England para sumama sa isang crusade. Sakay ng barko yung kanyang mag-iina. Pinauna niya kasi meron siyang biglaang kailangang asikasuhin sa trabaho. Nagkaroon ng aksidente sa barko. Sa barko kasi nakasakay yung kanyang mag-iina. Patay yung 4 niyang anak na babae. Hindi to nangyari ng iba't ibang araw. In one day, 4 na anak na babae niya namatay. Ang nabuhay lang yung asawa niya, tsaka yung ibang lulan sa barko. Ganong kasakit yun? Yung iba't ibang taon, masakit na nga yun eh, kahit iba't ibang taon. How much more yung isang araw, 4 agad yung kinuha sa'yo? Pinuntahan ni Horatio yung kanyang asawang si Ana doon sa lugar na kinaroroonan ni Ana. Sakay siya ng barko. Tinawag siya ng kapitan. Tinuro sa kanya, dito nangyari yung aksidente. Tinuro kay Horatio. Tinititigan ni Horatio Spafford yung kalawakan ng dagat. Alam niyo yung nalagay sa kanyang puso. Imbis na, Lord, daya mo naman. Lord, napaka-unfair mo naman. Nagsiserve kami sa iyo. Yung mag-iina ko papunta sa crusade, magsiserve sa iyo, maglilingkod sa iyo, Lord. Tapos kinuha mo lahat. 4. Lord, wala ka man lang tinira kahit isa. Pwedeng ganun yung malagay sa puso niya, pero hindi ganun. Alam niyo kung ano nalagay sa puso niya? Yung mga salitang, "It is well with my soul." Yes, sa mga familiar sa hymnal song na "It is well", si Horatio Spafford ang sumulat ng "It is well with my soul" mismo doon sa barko. Habang tinitingnan niya, habang kita niya
yung naging libingan ng kanyang mga anak na dagat. It is well with my soul sa Tagalog, Lord. Okay lang po ako. Ayos lang po ako. Basta connected ako sa iyo, Lord. Basta nakakapit ako sa iyo at basta, Lord, nakakapit ka rin ng mahigpit sa akin. I will be okay. It is well with my soul. Si Ana, yung nasabi niya, God gave me 4 daughters. Now they have been taken away from me. Someday I will understand why. Hindi pa niya nauunawaan that moment, pero ang ganda ng ipinahayag ni Ana. Someday I will understand why. Yung mag-asawang ito, hindi na disconnect, kundi mas kumapit ng mahigpit sa puno, sa tunay na puno ng ubas. Nanatili sila kahit grabe yung tinagpas sa kanila ng Lord. Pero pinakita nila na, Lord, ang source ng pananatili kong connected sa iyo ay hindi itong mga natapyas, kundi ang source ng pagiging connected ko sa iyo ay ikaw mismo, because you are the true vine. Yan yung pinatunayan ng kanilang pananampalataya. Kaya mga kapatid, dumaan man tayo sa pruning, may mawala man, may manlagas man, kapatid, stay connected. Stay connected sa true and living vine, because He is the source of life, source of growth, and source of faithfulness. What's His name? Pwede bang pakichat sa chat box kung ano yung pangalan ng true source of life, true source of growth, and true source of faithfulness? What's His name? Amen. Jesus is the true vine. Kaya kapatid, manatili tayong connected sa ating Panginoong Jesus. Praise the Lord. Sa oras po na ito, bukas yung pagkakataon for you to share your takeaway. Kung ano yung gusto nyong i-share, mga tinanggap ninyo mula sa Panginoon while listening to the message. Unmute lang po kayo kung may gusto po kayong i-share na takeaway po ninyo kaugnay dun sa message na ating napakinggan. Good evening, brothers and sisters. Good evening, Brother Ed. Blessed evening po, Kuya Marvelous. Sige po. Blessed evening sa lahat. So, tama nga naman, no? Kasi yung Panginoon, marami talaga siyang tatanggalin na mga impurities, yung mga hindi dapat. Kasi ang akala natin na tama, tama yun. Pero kahit sabihin natin na maganda yung plano natin, mas maganda yung plano ni Lord. So, lahat nga may purpose eh. Sabi niya, everything has a purpose. Sabi ko nga sa mama ko kanina kasi birthday ng asawa ko. Nakita niya binilhan ko ng duyan yung anak ko. Sabi niya, "Love na love mo talaga yung anak mo, no?" Sabi niya, "Alam mo ba na lagi mo na lang siyang inuuna?" Sabi niya, "Magagalit yung Diyos sa'yo niyan." Nagtaka ako, sabi ko, "Baptist yung mama ko, ah. Ba't sasabihin niya na magkakaroon ako ng kasalanan sa Panginoon dahil sobra kong minamahal yung anak ko?" Naalala ko tuloy yung kwento ni Abraham kay Isaac. Sabi ko, oo nga, no? Si Abraham nga iniala yung anak niya para makita lang ng Diyos na talagang tapat siya sa Panginoon. So sa akin, sabi ko, ma, alam mo yung anak ko, dinidikit ko na yan sa sa Panginoon, ibinigay ko siya sa Panginoon, kaya
ginawa kong gabay ng Diyos upang mapalaki ng tama yan at may takot din siya sa Panginoon. So baby pa yan, kailangan kong alagaan, kailangan kong ibigay, in-nurture siya para mas maging isang Christian siya na namumunga. So maraming tinanggal yung Diyos sa akin. Una, yung pagiging lasinggo ko eh. Naamin ko naman hindi ko kinakaya yun dati. Minsan nga hindi ako umuwi sa amin dito sa bahay ng inuupahan namin kasi mas inuuna ko pa yung priority yung ibang tao sa family ko. So mas masaya kasi ako sa kanila. Kasi yung mga hindi ko masabi sa pamilya ko, nasasabi ko sa kanila. Yung mga training na dinaanan ko, sa kanila ko lang na i-share at naiintindihan nila yon kung gaano kasakit at gaano kahirap. Tapos kung ano man yung mga hinaing ko sa buhay na i-share ko sa kanila. So nung nakilala ko si Lord, isa-isa silang tinanggal sa akin. Sabi ko, bakit kaya ganun? Parang lumalayo sila sa akin kasi sabi ng Bible, kapag nakilala mo ang totoong Diyos, mangusap ka sa Kanya sa Espiritu, at lahat, ibibigay niya sa iyo. Sabi nga, di ba? Sabi nga dun sa na, seek first the kingdom of God in His righteousness, and those things shall be added unto you. So, hinanap ko talaga yung kaharian ng Panginoon. Sabi ko nga, way back 2017, talagang naghanap ako ng kasagutan sa Panginoon. Nag-pray ako. Ibinigay niya sa akin, si brother rin. Hindi niya binigay kaagad, pero taon din yung binilang hanggang sa nakita ko siya dun sa Luneta nga eh. Sabi ko, napaka-perfect ng timing ni Lord. May verse si brother rin nun sa My Day niya na yun yung pinag-uusapan namin ng mama ko. Kaya nagulat ako, sabi ko, hindi to coincidence at hindi ito mangyayari kung hindi pagbibigyan ng Diyos. Hindi niya ito Kasi nagulat ako, pinag-uusapan namin ng mama ko. Tapos iniisip ko kung ano yung pangalan ni Ren. Sabi ko, anong pangalan nun? Yun yung makulit dun sa Luneta nun eh. Ganun-ganun ako eh. Tapos hanggang sa parang may bumubulong sa hangin na si Red. Sabi ko, sino yun? Tapos sinearch ko sa FB, pagtingin ko, ito! Sabi ko. Tapos yun na. Nakita ako dun sa My Day niya, yung pinag-uusapan namin ng mama ko, sabi ko, hindi coincidence ito. Doon ako ulit na ipag-contact sa kanya na sabi ko, yung Panginoon, hindi talaga perfect palagi yung timing niya. Kasi isipin niyo sa akin, sabi ko sa inyo, kung makikilala niyo ako, baka sabihin niyo sa akin na napakasalbahe ko talaga, pero by the grace of God, na habag siya sa akin, na lagi ko nga tinatandaan yung Romans chapter 6 verse 23, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang biyaya ng Panginoon ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo nating Panginoon. Yun lagi yung tinatandaan ko, sabi ko, yung biyaya na yun, ang hirap-hirap kong tanggapin nung una, pero nung natanggap ko siya, kasi namatay yung Panginoon sa akin tuwing pinapanood ko yung Passion of the Christ. Maliban dun, pag binabasa ko yung Bible, parang ang sakit mong hagupit kahit hindi ako hinahagupit. Sabi ko, akin dapat yun eh. Bakit sa kanya? Bakit tiniis niya? Kasi may purpose siya. Kaya sa atin may purpose siya. Ito, i-share ko na rin sa inyo Marami ngayon sa social media yung nagre-react tungkol sa nangyayari sa Senate. So ito lang yung masasabi ko. Hindi yan ginawa ng Diyos o hindi yan pinapabayaan ng Panginoon na mangyari na walang purpose. It served as a purpose para mangyari yung prophecy. So nangyayari yan, alam ng Diyos yan. Ipag-pray natin sila, huwag natin silang i-bash. Ipag-pray natin yung mga namumuno sa atin na mapamunuan tayo, at ipag-pray natin sila na makakilala sila sa Panginoon. Kasi ako alam ko sa sarili ko, yung Cayetano, parang Christian sila eh. Christian sila. Sa totoo lang siguro, hindi lang natin pero laging si Jesus. Pumunta kayo dito sa Taguig, ang unang-unang sinasabi nila, maraming salamat sa Diyos at nagsama-sama tayong muli dito. Ang huling laging binabanggit ng mag-asawa na yan, ibinabalik namin ang karangalan sa Panginoon. Kaya sabi ko, itong pinaupo na Senate President ngayon, na niluklok dyan, may purpose si Lord. Kaya kung makikita nyo ngayon yung nandyan sa Facebook, tandaan natin, the devil is very, very tricky. Kaya mag-ingat po tayo kasi ginagamit niya ang social media para tayo ay pumansin ng puwing sa mata ng kapwa natin. Ipag-pray po natin sila.
Wala pong masama sa nangyayari dahil ang iniisip kasi natin, ay napakasama nito, hindi po ganun yun. May purpose po si God para sa mga nangyayari. At hindi lang po natin alam kung ano man yung katotohanan, pero God knows. Sabi nga ni brother rin, alam ng Panginoon kung ano yung kasalanan ng tao na yan. Alam niya kung ano yung mga kalokohan ng tao na yan. Pero ikaw, tingin mo lang kung ano yung nakikita mo at pinatawad siya ng Diyos. Pero tayo, hindi natin mapatawad yung kaaway natin. So kailangan natin magpatawad at iserve natin lagi ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang purpose sa atin. We live in His purpose, not our purpose, because the plan of God is better than our plans. So God bless us all and to God be all the glory. Amen. Praise the Lord. Thank you kay Marvelous for sharing that. No, nag-message pa ako sa inyo Wednesday, kahapon pala. Kasi nga nung nakikita ko itong mga nakakapangyari sa Senate, sa social media. Yan, naalala ko si Kuya Marvelous kasi sila yung kadalasang ipinadadala sa mga girian na nakakapangyari. Sa mga hindi nakakaalam kasi si Kuya Marvelous ay part ng AFP. Tama po? Tama ba kay Marvelous, AFP? Oo, naka-prepare nga kami pero ano lang, stable pa rin naman tsaka standby alert lang. Yan. Praise God. At saka yan, sa mga hindi nakakaalam, si Kuya Marvelous, nagkakilala kami sa Luneta way back 2020. Tama ba? 2020. Yan, before the pandemic. Doon ko siya na-sharean ng Word of God. At nabigyan pa ako ng pagkakataon nun na ah, maipag-pray yung isang buong bus na punong-puno ng mga sundalo ba yon Kuya Marvelous? Oo, mga sundalo yun. Mga tao yata ni Kuya Marvelous yon. Pinakita ko ni Kuya Marvelous, sabi, kasi last day na nila sa formation nila dun sa sa Luneta. Sabi ko, pag-pray natin, Kuya, yung mga sundalo doon sa loob ng bus. Yun, so yun, praise the Lord. And ngayon, until now, si Kuya Marvelous nagagamit. Wala kayong idea kung gaano yung kapiloso po nung una ko yung nakilala nung sineshare niya ng Word of God. Pero walang pilosopo, walang matigas na hindi kayang hipuin ng salita ng Diyos. Doon natin makikita na very powerful talaga ang pagkilos ng Panginoon at ng kanyang mga salita. Praise God. Next po, thank you kay Marvelous for sharing your takeaway. Meron pa pong gusto mag-share ng kanilang takeaway? Unmute lang po kayo. Sige po, Tita Hi! Elaine. Hi, Tita Elaine. Hi! Alam mo, ang ganda ng, actually, sabi ko nga kanina kay Lord, kahapon pa, nakakapakinig ako talaga ng mga preaching sa si OG Dasma about revival. So, alam mo yun, sa worship pa lang, nangusap na sa akin si Lord. Sabi ko nga kanina, Lord, no complain, no crying. Actually, sabi ko, bakit ba ako umiiyak? Sabi ko, actually, gusto ko magpasalamat talaga kay Lord. Why? Kasi yung sinabi mo kanina, brother Ren, na about no question, hindi siya nag-question kay God, yung mag-asawa. Sabi ko, Lord, I relate na ako yun. Ako kasi yun, ako kasi yung taong, hindi ko alam ako yung taong hindi talaga ako nagko-question kay God kung bakit nangyayari sa akin to at hindi rin ako nagtatampo sa Kanya na, Lord, bakit ito yung buhay na binigay mo sa akin? Lord, bakit ganito? Sumusunod naman ako sa iyo. Lord, bakit ganito? Tinanggal mo siya. Kumbaga ako, tatahimik lang ako. And then I listen kay God. And then continue to obey. And then alam mo yun, doon sasabihin sa akin ni Lord na pumasok sa isip ko at pinaalala sa akin ni God, sa ngayon, hindi mo mauunawaan. Pero pagdating ng araw, ipapaunawa ko rin sa iyo ang lahat. So alam mo, ang galing, amazing God kasi kung susuko ako, sabi ko nga kanina kay Lord, Lord, ngayon pa susuko ako? No way. Sabi ko, ngayon pa susuko ako? Ang dami mo nang pinakita sa buhay ko, miracle, yung kagalingan, yung mga talagang kakaiba na imposible mangyari, pero sa iyo walang imposible. Nakakamangha naman talaga si God, the way na siya yung kumikilos sa buhay natin. Kasi ang dami kong alam ni, ang best friend ko si Bless. Sobrang, ang dami kong na, alam mo yung kulang na lang, para kang basahan na sipa-sipain, alam mo yun. Pero, ang galing ni Lord, talagang,
ipapakita talaga ng Panginoon na sinasabi ni God na ang lahat na nagpapakataas ay ibababa niya. Ang lahat na ang lahat ng nagpapakataas, ibababa niya. Ang lahat na nagpapakababa ay itataas niya. So alam mo, doon lang ako nagdudwell, doon lang ako kahit na parang feeling ko kawawa ko. Kasi I relate dahil sa family ko, dahil alam naman ni best friend ko yan, si Bless. Kasi I have 11 kaming magkakapatid. I'm second eldest. And then ako yung first Christian. And then I'm not question kay God, bakit Lord ang tagal? Lord, bakit ganito? Lord, alam mo yung ganun? Oo, napapaisip ako, napapatanong ako, pero hindi talaga yung talagang, alam mo yung sobrang complain. No, I'm not complain about that na sabihan ko si Lord na ganun. Kasi I know God na kasama ko siya. Alam mo yung mga pagsubok na pinagdaanan ko, na-aksidente ako, nung bata ako, muntik na ako mamatay. Ang dami kong pinagdaanan. Sabi nga ng mga ibang mga nakakarinig ng testimony ko, para daw akong may siyam na buhay, para daw akong pusa. Actually, ganun talaga because we have a purpose. Talagang hindi ka inilagay ni Lord sa isang sitwasyon na wala siyang gagawin sa buhay mo dahil you are unique. You are a child of God. Ikaw yung gagamitin ni Lord na talagang sabi ko nga sa pamilya ko, na isa akong buhay na patotoo sa inyo. Na sa ngayon, sabi ko nga kay God, ngayon wala man ako nakikitang resulta, wala man ako nakikita pa sa mga prayer ko, but I believe, Lord, the best is yet to come. Kasi lahat naman talaga ipiniprepare mo, Lord, kasi naniniwala po ako na hindi ko man nakikita, ngunit sinabi mo sa iyong salita, mapalad ang taong naniniwala sa hindi niya nakikita. So alam mo yun, the way na pag nire-remind mo yung sarili mo sa word ni God, ma-amaze ka rin dahil yung sarili mo, always think positive. Ano mo yun, yung joy, yung peace, yung love, yung kahit hindi ka ibig-ibig, mamahalin mo, patatawarin mo. Grabe yung grace ni God. Grabe, kaya sabi ko, Lord, grabe ka mangusap. Grabe ka mag-discipline. Kahapon umiyak nga ako. Sabi ko, God, thank you for gentle discipline to me. Gentle, grabe yung pag-ano niya sa akin. Kasi iba di ba? Iba pag anak ka talaga ni Lord. Talagang kung kanino ka kumakapit, alam mo kung kanino ka makikinig. Kasi alam mo kung sino yung tatay mo. Di ba? Kaya nga naalala ko lang po, nung nasa church po ako ng Las Piñas, I remember na yung sabi ng isang pastor namin, natawa ako noon kasi pinakilala niya po ako sa mga members or sa mga kasamahan po namin. Yung po yung nag-start pa lang po ako noon na nag-ano po ako sa kanila, nag-voluntary na mag-evangelism or mag-serve kay God. Natawa ako sa sinabi ng pastor namin, sabi sa akin, to si Iling, pakikilala ko to sa inyo. Kasi meron kaming gathering na parang yung event na pakilala sa sarili, yung mga testimony, sharing, ano yung nabago sa ni Lord. In short, ang sabi ng pastor namin, alam niyo ba si Elaine? Kung may tukong hayop, si Elaine, siya si Lord, kay Lord siya, tuko siya kay God. Natawa ako, sabi ko, bakit naman pastor? Bakit naman naging tuko ako? Kasi kung bakit ko nakikita si Elena para siyang tuko. Kasi kahit di ko naman siya i-invite, kahit hindi naman niya ministry, dahil sa gusto niyang matuto, sa gusto niyang makilala si Lord, lagi ko siya nakikita doon. Alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam na hindi ko to ginagawa para sa sarili ko. Ginagawa ko to for the Lord, for the glorify God. Kasi ang sarap sa pakiramdam yung nakakalimutan mo yung sarili mo para sa marami. Kasi sabi ko nga kay God, Lord, dito ako nagiging malakas. Dito ako nagiging matatag. The way na ginagamit mo ko, the way na nagbubunga ako, the way na tinuturuan mo ko. Kaya nga 'di ba, may salitang more of God, less of me. Alam mo 'yon, ang sarap sa pakiramdam na Lord, more pa. Lord, do it again. Kasi mamimiss mo talaga. Like here dito sa trabaho ko, alam mo ba, sabi ko, God,
First time in my life na nanahimik ako ngayon. Pero praise God, thank God, kasi sa favor mo, nakaka-attend ako ng ganitong gathering na talagang no distraction, talagang rinig ko yung boses ni God, na talagang masasabi mo talagang, oh anak, ito ay turo ko sa'yo na manahimik ka kasi madaldal ka. Alam mo yun? Kasi yung pagiging madaldal, minsan, sabi ko, God, alam ko naman madaldal ako. Sabi ko, pero God, gamitin mo to para sa glory mo. Alam mo yun? Siyempre si God, hindi naman talaga siya totoong sinasabi ni brother na ano eh, yung parang KJ. Si God marunong ding magbiro. Kaya sabi ko, God, sabi ko, thank you Sabi ko, kasi alam ko talaga na madaldal ako, pero hindi, bakit ganito na sa tahimik ako? Parang buti na lang talaga na sa'yo ako. Kasi pag wala ka kay Lord, yung katahimikan papatay sa'yo eh. Yung marang magugulat ka na lang. Oh no, parang di ka sanay. Pero dahil sa boses ni God, kaya siya tahimik kasi mas doon mo siya maririnig. Kaya doon ko nauunawaan na, Lord, thank you talaga kasi hindi lang ako nagbubunga, hindi lang ako yung sanga, kundi tinuturuan mo ko, Lord, talagang yung maging mapalapit talaga sa'yo at makita talaga yung transformation bilang version of Elaine na makikita ng tao talaga kung sino ka sa buhay ko. Sobrang I'm grateful. Sobrang talagang wala akong masabi sa pagsigad ng kumilos sa buhay ko. Kaya totoong sinabi ni God na kung kayo ay hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Pero kung kayo ay mananatili sa akin, ako ay mananatili sa inyo. Kaya ang ganda ng ano natin ngayon. Kaya thank God sa remind sa bawat isa sa atin na tayo ay manatili sa Panginoon kasi hindi nga tayo iiwan at hindi nga tayo pababayaan. Lagi lang siya nandyan para sa atin. So yun lang, all glory belongs to God. Thank God, nakapag-share po. Amen. Praise the Lord. Thank you po, Tita Elaine, sa share niyo pong take away. Sa mga napapaisip na bawal bang magtanong kay Lord, pwede pong magtanong sa Lord for clarification. Pero yung pagko-question na ayaw ni Lord is yung pagko-question natin sa kakayanan niya sa buhay natin. Yun yung ibig sabihin na wag natin ko-questionin si Lord. Pero pwedeng magtanong sa Lord. Lalo pag kailangan natin ng clarification. Siguro napaisip lang kayo, bakit naging toko? Anong connect ng toko? Siguro naging question nyo rin yun, nasan yung toko dun sa kwento? Baka siguro ibig sabihin ni Ate Elaine, kasi lagi siya nakakapit sa Lord. Tama ba, Ate Elaine, yung ba ibig mo sabihin doon? Kasi parang Yes. hanging kami doon eh. So, yun pala yung ibig niya sabihin. So, tama yung interpretation ko. Yes. Ayan, kasi pag toko, di ba, laging nakakapit ng mahigpit. So, siya bilang mananampalataya. Ayun. Ayun. Laging kapit kay God. Ayan. Praise God. Ayan. Meron pa po gusto mag-share ng kanilang takeaway? Sige po, Kuya Edmond. Hello, mapagpalang gabi po sa ating Naka-duty pa lahat. yata Oo, gumilid muna ako para safe po. At hindi ko mapigil na hindi mag-ano mag-take away po. Ayun po, bali nasusubukan po natin na may mga pinuprun sa life natin, no? Pero hindi po natin talaga may iwasan yung mga ganung bagay. Di ba? Katulad po sabi sa Ecclesiastes, no? Na there's a time for everything, no? There's a season for everything. So, minsan mas malimit nakikita natin yung mga bagay na pinuprune sa atin, mga inaalis sa atin, lagi natin nakikita. Tapos lagi pa tayong napapatanong, no? Bakit? Sometimes, no? Pero, paano kung hindi pala yung may inaalis sa atin, kung hindi, tayo ang inaalis ng Lord doon sa bagay na yon o sa lugar na yon o sa sitwasyon na yon. Nakikita natin, akala natin yung mga inaalis. Pero, ang purpose pala ng Lord na yon is to protect us kasi tayo yung inaalis. No? Hindi mali yung sometimes bilang tao, iba yung pagkakaunawa natin, iba yung thinking ng Lord, yung binibigyan niya sa atin. So, akala natin, inaalis yung mga bagay na sa akin o yung sitwasyon, ganyan. Pero yung pala, vice versa pala, no? Na tayo pala yung inalis ng Lord, hindi para
na mawala lang tayo sa isang lugar or sa sitwasyon na yon. Bagkus para pong sa pagtatalbos, no, may tamang panahon sa pagtatalbos. Katulad nga, di ba sabi nyo kanina sa mga farmer, no, may tamang panahon sa pagtatalbos. Kasi sa pagbunod, pagka napaaga, maaaring mamatay, no? Pero ibig sabihin yun, yung time na yun yung perfect time ng Lord na binigay sa atin. So wag natin isipin na full time na tayo yung tinalbos, isipin natin na yung part na pinag-alisan natin, katulad ng mga halaman na tinatalbos, ganun din, katulad ng buhok natin, no? Di ba? Pag tinitrim ng 1 inch yung buhok, mas lalo lumalago. Ganun din, huwag natin isipin na, na minsan kasi inaano natin sa sarili natin siya na negative. Pero tignan natin yung positive, ba't nangyari to? Or talagang yun yung purpose ng Lord. So, ang kapurihan ay tanging sa Panginoon lang. God bless us all po. Amen. Praise God. Yung pala yung magandang term din, tinatalbos. Ayan, bukod sa tinatapyas or tinatagpas, tinatalbos. Thank you, Kuya Edmond, sa takeaway po ninyo. Yung totoo yun, yung ganong perspective, no, na minsan iniisip natin, tinapyas siya, tinanggal siya, pinurun siya ng Lord sa buhay ko. Pero di natin naisip, baka ikaw pala yung pinurun doon sa buhay niya. Ikaw pala yung tinapyas doon sa buhay niya. Kasi because of you, hindi nagiging fruitful yung taong yun. So talagang vice versa, lalo kung pareho kayong Christian, ayan, tapos halimbawa nasa relationship kayo na hindi pala yun yung kalooban ng Lord. So yun, vice versa, yung ginagawang pruning ng Panginoon. Meron pa po, last na lang po. Baka may gusto pa pong humabol. Sige po, Ate Bless. Ayun po. Grabe, na-connect po ako, brother Ren. Connected. Ayun, grabe po yung mga takeaways. Wala bang kangkong tsaka butiki? Praise God po. Salamat po sa mensahe. Ayun, magtuloy-tuloy lang po tayo kahit makaranas tayo ng pagtataba sa buhay natin. Bilang Christians po kasi marami po talaga tayong pagdadaanan. Habang pinoproning tayo, tinatabasan tayo, sobrang masakit po talaga yun. Masakit. Doon mo masasabi na ayoko na, marami kang masasabi, mga negative, pero kasi mismong kapwa Christians, may time na mga kapwa natin Kristiyano, kasama talaga sa church or mga kapwa Christians ang uusig or susubukin tayo. Gagamitin talaga sila para tayo matisod or at ano pa yon. Pero lagi nating tatandaan, andyan si God andyan siya, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya talaga tayo pababayaan. At pakatandaan lang talaga natin na napakaganda ng mga plano niya. Mapapaisip talaga tayo. Grabe siya. Kapag ibigay natin sa kanya lahat, sobrang grabe talaga siya. Mapapanganga ka na lang. Sobrang maa-amaze talaga tayo. Masasabi mo, kaya pala. Basta grabe ang Panginoon at darating yung mga time na, alam mo yun, kikiligin ka na lang sa mga ginagawa niya sa'yo. Sobrang grabe talaga ang Panginoon. Minsan may tatagpasin po sa atin to realize us kung ano nga ba ang dapat, ano nga ba yung tama pa ba to, or ayun, para ma-realize din natin yung mga bagay-bagay at dapat may mga aral po ito. May mga aral po tayong matututunan sa mga pagsubok na mapagdadaanan po natin. At tandaan po natin sa panahon ng proning, tayo ay pinupurify ng Panginoon upang magtuloy-tuloy sa ating ilawan sa mundong ito na napakagulo, maingay. Minsan
gusto mo nalang hindi makinig ng mga balita or ano pa man, upang maging ilaw din sa napakarami. Napakarami po. Sobrang kailangan po talaga tayo. At lumago sa kanyang kaluguran lamang hanggang sa makita ang mga bunga sa atin. Lalo na't palagi natin siyang, huwag tayong mag-alala kasi lagi naman natin siyang kasama. As in, lagi natin siyang kasama. At lagi po natin tatandaan na tapat po siya sa kanyang mga pangako. Sobrang ma-amaze po tayo at totoo ang kanyang mga pangako sa atin, lalo na tayo na mga anak niya. God bless everyone po and thank you po sa mensahe, brother, and konektado po ako, connected ako. Ayun po. Praise the Lord. Yan, salamat po Ate Bless sa inyo pong takeaway. Sige po, before we pray, baka po meron pang gustong humabol. Last na po. Before we pray, meron pa po. Mag-unmute lang po kayo. Nararamdaman ko may gustong magsalita. Brother Ren, Sige po, Mami Beth. hindi, pasama lang ako sa prayer mamaya, yung kalusugan ko. Share ko lang to nung Sunday. Kasi nung Sunday, bigla na lang ako hindi makahinga. Nasa, ko ng service kasi, ashiret po ako, mga kapatid. Hindi na ako. Anong oras na yun, hindi ako makahinga, hirap ako huminga. Tapos humina ako ng saploy sa isang kapatiran. Sabi ko, Mami, bakit pwede ba papapray po ako? Napapawisan ako ng sobrang lamig. Sabi ko, Lord, tapos ko yung service. Sabi ko, gusto kong worship sa'yo. Sabi niya, sinabihan ako ng leader namin sa Aseret na, pwede ka nang umuwi sa Beth, baka hindi ko kaya. Sabi niya, okay lang. Sabi niya, pahinga ka na ron. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko makapag-worship. Sabi ko, hanggang sa nahimasmasan ako, pumalma ako ng konti. Ginawa ko, pumasok na kasi second service ako sa loob. Dito lang, kung mag-altar call na, nakapag-serve pa ako, tumulong ako doon sa nag-pray. Ngayon, sabi ko dito na yung mag-benediction na. Sabi ko, Lord, matapos yung benediction kasi hindi ko na kaya. Sabi ko, yung nakatayo ako, sabi ko, Lord, matapos lang po yung benediction kasi talagang hindi ko na kayo, sigura ko, parang naginiga siya, pinagpahuminga. Hanggang sa nakatapos yung benediction, sabi ko, glory to God, salamat po Lord. Sabi ko, yung second service, sabi ko, salamat dun sa kalakasan na ipinagkaloob ko sa akin. Sabi ko, Lord, sabi ko, alisin niyo yung mga nag-distract kasi parang ako yung nangyayari sa akin ngayon, parang dinidistract ako, para wag ka makapagpatuloy eh. Ang ginagawa, yung physical na pangangatawan ko, yun ang tinitira sa akin ng kaaway eh. Yung tuwing umaga, hirap akong, kinakapos ako ng hininga, tapos nahihilo ko. Sabi ko, pero glory to God, sabi nga, God is good all the time. Yung kalakasan na ipinagkakaloob sa akin. Kasi nga, hindi naman ako, sabi ko, hindi ako karapat-dapat sa iyo, Lord, pero, pinili mo ko para maglingkod ako sa iyo. Sabi ko, sa sobrang biyaya na natanggap ko sa iyo, ng buhay ko, yung pamilya ko, yung binigay mong pamilya sa akin, kung paano kita unang na-encounter, kung paano kita na-encounter, kung paano yung mga panalangin na idinulog ko sa iyo, na natanggap ko para sa pamilya ko, sa asawa ko, sa mga anak ko, na makakilala sa iyo. Glory to God, purihin ka, Panginoon. Yun yung pinagpapasalamat ko sa Diyos, yung sa maraming biyaya na natanggap ko sa iyo. Maraming dumarating na testing, trial, pero napakabuti ng Diyos kasi nandoon na nagiging matatagad sa pananampalataya mo dahil nakakonect ka sa Lord. Amen. To God be the glory, brother and sister. God bless everyone. At sa Diyos yung karangalan at kapurihan.
Amen. Praise God. Thank you po, Mami Beth, for sharing your takeaway. No, totoo yun. Pag connected ka talaga sa Lord, kahit hindi okay yung pakiramdam mo, no, ang ganda nung napakinggan natin. Kahit hindi okay yung pakiramdam ni Mami Beth, gusto pa rin niyang mag-worship sa Lord. Lord, I want to be connected pa rin sa'yo. Mabuti man or hindi mabuti ang aking kalagayan. Ko-connect ako sa'yo, Panginoon. So yun, nag-pray po tayo mamaya sa closing prayer. Kuya Ryan, paki-include na lang po si Mami Beth sa ano po natin, sa closing prayer. So yun, praise the Lord and thank you very much mga kapatid sa mga takeaway na inyo pong shinare na siyang nakapagpadagdag sa kulay ng mensahe po na ating napakinggan tonight. Kaya mga kapatid, ano man ang ating maranasan, remain attached, remain connected to the true vine, our Lord Jesus Christ. Sa oras na ito, let's close our eyes para tayo ay pag-meditate doon sa mensahe, sa word na ating napakinggan tonight. Kung may kailangan tayong ilapit personal sa Panginoon, kung alam mo sa iyong sarili na parang medyo dumidisconnect ka na ng konti sa Panginoon, medyo napapahiwalay, medyo napapalayo, kapatid, this is the right time para bumalik sa Panginoon. Balik lang ulit kay Lord. Lord, hindi madamot sa pagbibigay ng pagpapatawad, sa pagbibigay ng yakap. Lalo kung gusto nating maranasan yung yakap ng Lord, hindi niya yun ipagdadamot sa atin. Personal tayong lumapit sa Panginoon kahit sa kaunting minuto bago tayo pangunahan ni Kuya Ryan sa ating closing prayer. Pray for yourself. Hallelujah. Purihin ka aming Diyos Ama sa kalangitan. Dakila ka, tapat ka, at ikaw ang tunay na nagbibigay ng buhay. Tunay ang katotohanan. Hallelujah. Panginoon, patawarin mo kami, O God, sa mga panahon na kami, Lord, ay malayo sa iyo, hiwalay sa iyo, nakalimot sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga panahon na umiiwas kami sa iyo, Panginoon. Mas pinipili namin, Panginoon, pakinggan ang sarili namin, ang mundo. Patawarin mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, at sa patuloy namin na pagtalikod, sa patuloy namin paghiwalay sa iyo. Nariyan ka pa rin. Handa kaming tanggapin. Handa kaming kapitan ulit. Ibalik sa iyo. The true vine, Panginoon. Ikaw lang ang kayang gumawa nito. Kung sa sarili namin, di namin kayang ibalik ang sarili namin sa iyo. Ikaw lamang ang makakapag manumbalik. Ikaw lamang, Panginoon, Lord, ang magdidikta sa amin. Nak, balik ka na sa akin. Kaya salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapatawad, patuloy na pagtanggap sa amin, sa paulit-ulit namin pagkakamali, Panginoon. Nariyan ka para kami, Lord, ay tanggapin. At para kami, Lord, ay turuan, Panginoon. Yung pruning, Panginoon, na ginagawa mo sa amin tuwing kami, Lord, ay nagkakasala, nagkakamali, Panginoon. Salamat po. At kami, Lord, ay unti-unti mo inaayos, pinupurify. Unti-unti mo kami, Lord, ibinabalik sa iyo, Panginoon. Kaya salamat po, O God.
sa walang sawang pagmamahal sa amin. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na ang buhay namin ay walang saysay. We are nothing without you. Apart from you, we are nothing, O God, the true vine. Dahil ikaw ang aming source ng aming buhay. At ang buhay namin ay walang kahulugan kung hindi ka namin kasama, kung hindi kami nakakapit sa iyo. At iyan ang katotohanan dapat namin alalahanin. Salamat, Panginoon. Salamat. At sa iyo, Panginoon, kami ay lumalago. Sa iyo, mga salita, kami, Lord, ay patuloy na binabago, nagtatransform. Salamat, Panginoon, sa iyo, God. And Lord, hayaan mo, Panginoon, sa aming pagbabago, Panginoon, mamunga rin kami, O God. Makita ng mga taong nakapaligid sa amin yung pagbabagong nangyayari sa amin ay dahil sa iyo. Dahil sa iyo lamang, Panginoon. For your glory, O God. At nawa magamit mo kami, Panginoon, na mamunga ng marami pang kaluluwa na mailapit namin sa iyo, God. At hayaan mo ang buhay namin, Panginoon, ay mamunga rin. Mamunga ng fruit of the Spirit, O God. Hayaan mo ang banal na Espiritu, Panginoon, ang siyang mag-guide sa amin, ang magdikta sa amin sa lahat ng aming mga desisyon, sa lahat ng mga bagay na aming ginagawa, sa lahat ng mga kilos namin. Tanging ang bunga ng Espiritu ang makita sa amin, Panginoon. Lord, ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na you will provide, Panginoon, ang lahat ng pangangailangan namin, O God. Ang aming kakanin, ang aming trabaho, ang aming tahanan, ang aming relasyon, Panginoon. Ang aming kalusugan, O God. Lahat ng pangangailangan namin sa lahat ng aspeto ng aming buhay, you will provide. Dahil ikaw ang aming Ama. Kaya Lord, sa ngayong gabi, Panginoon, inilalapit ko ang bawat isa sa amin, ang mga kapatiran na narito, God. Lord, dinggin mo, Panginoon, ang mga dalangin nila. Let your will be done sa buhay nila. At anuman ito, Panginoon, alam ko, Lord, na ibibigay mo to ayon sa iyong kagustuhan, ayon sa iyong kayamanan, Panginoon, ayon sa karapat-dapat sa amin, Panginoon. Lord, kilala mo ang bawat isa sa amin. Siyasatin mo ang mga puso namin at isipan namin, Panginoon. At yung tanging kalugod-lugod lamang, Panginoon, ang may alay namin sa iyo, God. Lord, I pray para kay Mami Beth, O God. Lord, narinig mo, Panginoon, yung kanyang mga dinulog. Alam ko, narinig mo to. Nakikita mo siya, O God, kung gaano niya kagusto na mag-worship sa iyo, na mapalapit sa iyo, kumapit sa iyo, Panginoon. Sa panahon na siya ay nahihirapan, ikaw pa rin, Panginoon, ang iniisip niya at gusto niyang makasama ang presensya mo. Ang tanging nagpapalakas sa kanya. Kaya Lord, dalangin namin, Panginoon, kagaya ng pananampalataya ng magkakaibigan na idinala sa iyo, kaibigan nilang lumpo, Panginoon, pagalingin mo siya sa pangalan mong makapangyarihan sa lahat. In Jesus' name, O God, pagalingin mo siya kasama ng aming pananampalataya, Panginoon. Pagsamasamahin mo ang aming pananampalataya para sa aming kapatid na si Sister Maribeth. Lord, salamat, Panginoon, at dininig mo kami at tinanggap namin ang pagpapalang ito, ang himala na ito, Panginoon, para kay Sister Maribeth, O God. Salamat sa iyong mensahe. Salamat po, Panginoon, sa ginamit mo. Ngayong gabing ito, si Brother Ren, salamat sa kanyang buhay na patuloy mong ginagamit para maging kalakasan sa amin,
para maipahatid mo ang iyong mga mensahe sa amin. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang ingatan, pagpalain, Panginoon. At alam ko, Lord, maganda ang plano mo sa kanya, O God. Patuloy mo siyang samahan, patuloy mo siyang gabayan. At lahat kami, Panginoon, Lord, patuloy na mananampalataya sa iyo, mananalangin sa iyo, at sa iyo lamang kami magtitiwala, O God. Salamat sa patuloy mong pagkapit sa amin, O God. Huwag mo kaming hayaang mapalayo sa iyo, O God. Increase our faith. Increase, O God. Salamat po muli, Lord. Sa iyo lamang namin ibinibigay ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise the Lord. Mga kapatid, stay lang po tayo para sa konti po nating mga announcement. Mabilis na lang naman po ito, no? Ayan, patuloy po ang ating Bible Study Bites online every Thursday, 7 p.m. Ipag-invite po natin ang gawain ng Panginoon para marami pa ang makapakinig ng Word of God. Personal devotion po natin, huwag na huwag nating pababayaan. Pagbabasa ng Bible, pananalangin sa Panginoon para masigit tayong maging connected at magkaroon ng cleaving relationship sa ating Panginoon. Pa-follow po ng ating mga page, Bible Study Bites Online, para mapusuan naman natin yung mga announcements po natin doon. At kapag may mga friends kayo, pwede nyo pong itag doon sa mga posts po natin para makadala rin po sila sa Bible study po natin every Thursday. At panghuli na lang po, open po natin yung ating camera sa mga kaya po. Tayo po ay magpi-picture taking. Yan, sige po, magpolvo na po ang mga gusto magpolvo. And also welcome po sa mga first time attendees, kay Kuya Michael Joe, sa mga classmates ko, ayan, si Ate Jack, si Charmaine, tsaka si Queenie nandito kanina. Mga classmate ko sila sa sa TESDA. Ayan, classmate ko sila sa teaching English as a second language. Ayan. Sige po, open lang po kayo ng camera sa mga hahabol. No, si Ate Elaine, no, hindi mukhang pasas, oh. Si Kuya Kian, nakahabol. Meron pa pong hahabol? Ayan. Mga nagpapalo po pa ba? Baka po wala na. Sige po, picture taking po tayo. God first po, nakaturo sa taas. 1, 2, 3. Wait lang po, kakat ko lang. Alright, okay na po mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Good night po sa mga matutulog na. Kita-kits sa susunod pong gawain. God bless po. God bless everyone. Thank you, Brother Bye, Ate Ren. Jack. Bye, Charmaine. Kuya Michael. God bless po. Hello, Leon. God bless sa lahat. Mami. Hello po sa inyong lahat. Happy birthday to Aileen. Oy, happy Asawa ni birthday. Kuya Marvelous. Ingat Sabay po. po.